Mga kababayan, okay? Etong si Trillanes na nagpapa-interview na baka, baka may bumaliktad, da. Tapos sabi ni Attorney Baligod, bakit kailangan yung ofera ng 10 million ang bawat isang bagmen? Para Naku itago po. nyo ang katotohanan, lousy kayo talaga. Right? So, syempre si Trillanes, todo denial yan. Tandaan ninyo, Tama, deny. si Trillanes ay pinangalanan ng mga sundalo na siya ay Siya ang middleman, 'di ba? Sa ICC at nakatanggap siya ng pera. Envelope ba yung sa kanya? O maleta? I think envelope lang yung sa kanya. Naku po mga reaction update page, wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon. Dito kasi si Trililing lumagapak dito kay Attorney Baligod kung saan mga ka-update, alam naman ho natin itong mga mismong 18 ex-Brave Marines mga ka-update, pinangalanan siyang bilang middleman dyan sa ICC, yung naging transaksyon nitong ICC at ng gobyerno, kaya nga ho itinakasulila, inilipad si FPRRD dyan sa ICC Netherlands. Ito naman ho mga kapatid, sa mga naging patama ni Attorney Baligod, talaga naman hong iiyak si Trililing, ha? Iiyak. Alam naman po natin na sinungaling. Gumagawa ng istorya ito si Trililing. Kaya lahat to nasasabihin sa kanya, sigurado ililihis niya ho yung issue at i-deny ho niya. Siyempre ho mga kapatid, paano hindi niya i-deny? Alam naman ho natin na, ayan, tulad ng sinabi nito si Miss Maharlika, binigyan ho siya ng envelope, maleta. Malaking pera ho yan. Sigurado, isa ho ng attack dog ni Bongbong Marcos yan. Kaya mga hindi na ho natin paupatagalin itong ating intro kasi dito, sabay-sabay din ho tayo magkikinig, magre-react sa mga naging pahayag din nito si Attorney Baligod. Dahil mga kapatid, nakakaawa na nga kung iisipin na mula sa pagiging leader, ngayon ho mga kabdit, taga-bit-bit lang ho ng bag ng maleta. Kaya pinagtatawanan lang ho siya. Taga-abot dyan sa Kongreso, sa Senado. Napakagandang careership naman yan, Senator Trililing. Mula sa pagiging boses ng bansa, naging courier service na lang. Di ba? Yan ho yung nakakatawa. Kaya nga dyan sa Caloocan, mga kabdit, noong tumakbo siya, pinagtatawanan siya at minumura siya ng kanyang mga kababayan. Bagito, kasi nga sino pa maniniwala dyan? Sinungaling yan, Magdalo. Kaya naman bilib ako dito kay Attorney Baligod, mga kabdit, hindi siya nadadala sa mga pa-preskon o pa-biktima effect nitong kampo ni Trililing at siya mismo. Ang batas ho ay batas mga ka-update. At ang ebidensya na pangalanan lahat-lahat dyan sa flood control, wala na, nandyan na sa media, milyon-milyon Pilipino na ang nakakakita. Kaya ang hamon natin dito mga ka-update kay Trililing, huwag mong daanin sa pagpapaiyak o pag-iwas. Harapin mo itong si Attorney Baligod. Hindi yung kakasuhan. Diba? Puro ka lang kakasuhan. Puro paninira lang ho yung kaya niyang gawin. Pagpapapogi, papreskon. Sino pa ba yung naniniwala dito kay Trililing? Tanong ko lang ho, kayo ho ba ka-update naniniwala pa buo kayo sa may sira sa utak na yan? Di ba? Kaya direkta na ho tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang. Malagay ito ngayon, pasadahan na ho natin to. Kaya nga dit, wala tayong paligoy-ligoy pa. Hi, how are you? Eto, gising na gising pa rin ang aking alindog. Hi, Dory. Hi, Zorro. Chang, my vlog, and Joseph. Kayo ang mga honorables. Di ba? Honorables. Yung mga nasa Kongreso at Senado, mga horrorables. Well, pause pa rin tayo. Pero, syempre, exciting. Exciting naman everyday ang buhay natin, mga palangga. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, right? Zaralina, Wilfredo, Forma Maraga, Mary Jane, and Mylene. Okay, let's talk about, simula anong abangan. So today, di ba may sinabi ako sa inyo na magkakaroon ng rally, ng welga, diyan sa Pilipinas. Ang unang nag-rally ngayon, yung mga from Yellow Ribbon, naging na sila,
white ribbon rally. Okay? Pero yan na lang muna natin sila. Who knows? Baka later on, mag-join forces sila. Pero nakikita ko dyan, ako lang naman opinion ko lang naman, or pwedeng panaginip. Alright? I don't know. Di ba kung ano yung mangyayari today? Pero, gumagawa daw ng lesson plan si Farmam Raga. Aha. So ngayon nagmimisa yung mga white pero maitim yung nasa maitim yung kanilang puso. Pero hindi naman lahat yon maitim ang puso. Who knows, yung mga paring yon baka nagsisimula pa lang, baka later on maging kasama na rin natin sila, hindi natin alam. Pero tingnan nyo ha, 10,000 policemen na naman ang inilabas ni Bangag. 'Di ba? Takot na takot si Bangag. Lagi siya natatakot. Kasi anytime, baka hindi niya na matapos. Anytime, baka may masaltikan na mas may saltik sa kanya. Who knows? Baka mapaaga, 'di ba? Yung mga eksena. So ngayon, yung rally na yan, ang nakikita ko, baka natunugan nila na parang, baka may malaking rally. I don't know, hindi ko naman alam na may malaking rally kasi wala pa naman, 'di ba? So, ang ginawa nila, naghakot sila. Nakita niyo yung mga dumating, mga talagang tipong kailangan ng ayuda. Ayoko naman silang laitin kasi kawawa naman sila, di ba? Sila yung mga biktima, nagugutom sila. Ito yung mga kababayan natin na forever na lang maghihirap. Kasi 500, 1,000, 1,500, pinakamalaki na siguro yung 1,500 or 2,000, di ba? Nabibigyan sila. Right? So, sila talaga ay biktima, mga kababayan. So, ang nagaganap na rally, I don't know kung nakita niyo ba yung nagaganap na rally? In fairness, madami sila ha. Itong mga dilawan, pinklawan, paiba-iba sila ng kulay. Di ba? Kumbaga, nabubuwang na sila, hindi na nila alam kung anong kulay ang kanilang bibitbitin. From yellow, di ba? Kasi sinusuka sila ng tao From yellow, naging pink sila, di ba? Kaya nga, kultong dilaw, di naging kakamping. Tapos, di ba, mula sa, ano ba yung una nila? Di ba, liberal sila. Ano yung party nila? Ano yung mga party nila? Liberal, meron pa silang tindig. Di ba? Meron pa silang tindig. Di ba? Tumindig yung mga supot na mga joto nila. Meron pa silang tindig. Meron pa silang ocho diretso, di ba? Ang dami nilang ganyan. Yes, hi channel. Hi Nelson, how are you? Galido Protea. Hello Palangga. Ikaw ba yung nag-email sa akin? Pag maganda na yung boses ko Palangga, mag-greetings tayo. Pero ngayon, pilit na pilit pa. Yes, Jessica Leder. Actually, sobrang isang drum na yata ang ininom kong tsaa. Right? Okay, so ako excited ako kasi sabi ko nga, everyday may pag-asa. Right? Everyday, who knows? Diba? Baka isang araw, 2 araw, 3 araw, 5 araw, ay hindi na tumagal si Bangag. Diba? Right, Zoro? Tindig ang mga supot na mga ganyang kaliliit. So, abangan natin, 'di ba? Malay mo ito na simula ng araw. Baka umepekto yung kulam ko kanina, 'di ba? Nagkulam tayo kaninang kahapon pala. So ngayon, ang nakikita natin dito, teka, here we go. Yan ko lang to. Screenshot ko lang to. Screenshot ko lang ang mga kaalpotan ng mga Nitralianes. Okay. Yeah. Namigay ng pagkain si Cathy. Alam mo na yung babae niyan, di ba? Tapang-tapang. Di mo, hindi kinakasuhan ni Bangag tungkol sa pag-expose niya, no? Na-addictus si Bangag. Tsaka si Zat. At buong pamilya talaga. Buong pamilya. Alright. So, okay, tignan natin ang mga eksena sa Bangag. Yeah. So ngayon, ang dami, dumating na pala ito mga to. Dumating na pala yung mga pinadala ko. Charing. Ayan dumating na pala Kayo naman, alright? So dumating na sila. Ito na ba yung mga pinadala natin dyan? Sa SMNI. Dumating na pala. Who knows, ang dami. Sumama kayo. Okay?
Sumama kayo, maging part kayo. Sorry, hindi ako makapag-bojack ng gusto ha, dahil yung throat ko medyo, pasmado. So, ayan, ang dami ng mga palangga natin, no? Sana tuloy-tuloy na. Alright? Kasi sobra na eh. Sana itong mga paring ito, huwag niyo munang awayin yan, yung mga nakaputi. Malay mo, nagde-disguise lang yan. Kakampi pala natin. Who knows? Right? Kaya nga may 10,000 na police officers. Ako, wishful thinking ko na lang yun, na sana, yung mga nakaputi yun, nagde-disguise na lang. Na kunwari, para sila sa Pinklawan, Dilawan. Ganun kasing strategy siguro ng mga warriors nung unang panahon, di ba? Kasi kailangan mong gumawa ng paraan kung paano mong patumbay mga adik. Diba? So, tingnan natin kasi, ang dami eh. Ang dami mga ano natin. Ito yung mga suporta kay Inday Sara, mga riders natin. Dami nila. So, mga kapalaga, ito pa pala si Manong ini-interview. Tingnan natin. Corruption, especially na yung panawagan po natin against corruption, especially na yung mga napapanagot, yung sanang mga nag-witness against the masterminds, pero parang sila pa yung... Sino to? Si Tatay. Ganun na nga. Magandang hapon sa mga taga-subaybay ng Isiminay. Tapang. Magandang hapon sa lahat ng nakarating ngayon dito sa EDSA People Power Monument, na kung saan tayo ngayon ay Mag-summit. na rally against corruption. Primarily against corruption. Kasi halos isang taon na ang nakakalipas magmula noong SONA ng 2025. Sinabi doon, mahiya naman kayo. Ibig 25 ba yun? 24. yung sinabihan na doon 25. ay yung mga kasama sa Senado at Congress. Mahiya naman kayo. Ngayon, tanongin natin, meron bang investigasyon na nagawa ang House of Representatives? Alam natin na meron Buti na lang. ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ngunit, Okay. pipili nila kung sino ang witness. Correct. Corrected by. Mga ibang nagwi-witness tulad ni Sergeant Cotesa, Tinakot nila. tulad ng Grade 18 na may 16 na Marines at 2 pang Army, ay sila pa 22. ang parang iimbestigahin. Yun namang Independent Committee for Infrastructure, unti-unti na Yeah. Okay. Mukhang si Father Dear. Mukha siya talagang updated sa laban natin. So, ngayon mga kababayan, baka ito na nga kasi akala ng mga... ang dami Yung nagsasalita, Dilawan. Okay? Nagsasalita, Dilawan. Marcos Singilin, Duterte panagutin. So, ito yung mga Dilawan, Pinklawan. Pero mo na lang sila, konti lang naman yan eh. Pag pinadala ko na yung mga ko dyan, pag pinadala ko na yung isang batalyon dyan ng mga hantik at kakagatin sila ng mga hinayupak na yan, malapit na. Sana malapit na sila, no? Gusto niyo ba yun? Diba? Anong una niyong gagawin pag nawala si Bangag? At saka si Lisa Tanas. Sige nga, mag-comment kayo dyan. Pag nawala si Lisa Tanas at saka si Bangag at mga cabinet secretaries niya, ano ang una niyong gagawin sa buhay niyo? Ako, magpapalitsyon, litsong kawali, di ba? Magpapalitsong kawali tayo at syempre, tayo ay magpa-party, di ba? Magpa-party tayo. Dito, magpa-party tayo. Remember dati, para nag-party yata tayo. Ako kasi, ang pagod na ako sa Migaw. Right? Nasa White Plains na daw si Cathy. Nga, kanina text ako. Uuwi ako. Uuwi din ako dyan. Magsasama din tayo. So, ako nakikita-kita ko, baka bilang na din ang araw ni Bangag eh. Di ba? Dapat laging ganun, positive tayo. No? Dapat isipin natin. Minsan, powerful kasi pag minamanifest mo. Igusum. Bangag. Todas. Baka epektibo yung kulam natin. Kasi tignan mo, 2:00 maaga ang kulam natin ngayon. 'Di ba? Mag-party-party daw tayo, sabi ni Celeste B. Okay? Sabi ni Amor, magpa-spaghetti daw siya. Magpasalamat kay Lord, sabi ni Ma'am
ni Palangga Lloyd Days Mirasol. Ako siguro, ako honest, I don't know kung ano magiging feeling ko pag it's either tuluyan ng matigok si Bangag o mawala na siya na sa sobrang dami ng tao, manindigan na kayo lahat. Siguro iiyak ako. Diba? Siguro sasabihin ko, Lord, thank you. Sulit ang pakikipaglaban ni Maharlika. Nakalaya ang taong bayan sa mga adik o sa mga bangag, katulad ni Bangag. Pero syempre, kung pag iba na ang administration, i-push natin na maisuka, mabawi natin lahat ng perang ninakaw nila. Tama. At dapat, hindi sila aapakin sa Kasi tulad ho niyan mga ka-update, kakaunti lang ho talaga yung mga taong may lakas ng loob katulad ho na itong, ayan, kakaunting vlogger lang ho, kakaunting tao lang ho yung mga lumalaban, nagsasalita dito sa gobyerno kasi nga ho, mga update sila akong Mike, tingnan ho ninyo, sila ho yung binabanatan, lahat ho na nagsasabi ng katotohanan, sila ho yung kinakasuhan. Ganyan ho kawalang hiya itong gobyerno ni Bangag. Pilipinas. Or habulin sa or whatever. You know, alam ko na anong gagawin natin. Right? Remember, may mission tayo. Sabi ni Lina, magpapamisa daw siya. Sabi ni Beverly pa doon, Madam, mamamatay din si Bangag. Oo, lahat naman tayo mamamatay, pero dapat mauna siya, di ba? Huwag tayo. Aha, yes, Maki, thank you. Ay, Sarah, yeah, Maki, thank you so much. Sarah Vina, ingat po lagi. Oo nga. Wow, you've been member for 34 months. Oh my God, for 3 years. 3 sweet years. Palakpakan natin si Sarah Vina. Ayan. Of course, mas matagal pa since 2015. 10 years na member. O, di ba? Thank you, Palangga. Wow. Anyway, so ito na nga. So, ang nakikita ko dyan, mga kababayan, dadami na dami yung tao. Kaya kung nandiyan kayo sa area, makisali na rin kayo, di ba? Huwag yun na yan yun na yung mga puti. Bilang din sila. Kahit nagsiyaw-siyaw sila, Sara, you know. Malay mo, acting lang yan. Yung pala, boom, boom, boom. O, di ba? Hindi natin alam kung ano mga plano nila. Mama Rivic, pupunta ka ba? Siyempre sa laban, hindi mo naman pwede ilatag yung laban mo na eto, ganito, pupunta kami, naka-orange kami lahat-lahat. Kasi itong mga hayop na to, na mga bangag, laging inaharangan. Nakata nyo yung sa recto, di ba, yung mga barbed wire, mas gumagastos pa sila ng multimillion sa barbed wire kaysa sa inyo. Para mabuhay kayo, para magkaroon kayo ng opportunity sa buhay. Mas inuubos pa sa barbed wire. Yung 10,000 police ngayon, di ba? Malay mo, bumaliktad yan sa bayan. Shout out sa mga police na support, di ba? Sana manindigan kayo sa flag at sa taong bayan. Huwag sa mga bangag. Alam niyo ng adik yan. Di ba? Mag-ano na kayo? Mag-declare na kayo, para kami sa bayan, para kami sa Pilipino, patalsikin ang mga adik. Right? So, dapat ganun. Famke, how are you? So, anyway, kasi ito pa rin naman, abala sila sa impeachment ni Inday Sara. Ulitin natin. Anong pinag-uusapan yan sa impeachment? Nagsimula sa 150 million na confidential funds. Ulitin natin. Pero yung expose ni Manong Chavez Singson, halos 1 billion ba yun? Yung may teleserye tayo, nasa part 3 pa lang ako. 12 yan. 12 na serye yan. Nasa tatlo pa lang ako, so malayo-layo pa kasi busy rin tayo. So anyway, kaya ayaw nila talaga ipatawag yung mga testigo na mayroong ebidensyang hawak na verifiable. Then now, etong si Trillanes, mukhang nagkakapera na naman. Right? Kasi recently, meron siyang yabang, mga kababayan, recently, like I think 2 days ago, nung hindi tayo nag-vlog, right? Meron siyang yabang na, may sinasabi siya against, siyempre sa mga 18 Marines, sa kesyo babaliktad na raw. Katabi pag-usapan natin yung 7 trillion budget niyan. Babaliktad na daw. So yung pala, mga kababayan, okay? Etong si Trillanes na nagpapa-interview na baka, baka may bumaliktad, Tapos sabi ni Attorney Baligod, bakit kailangan yung ofera ng 10 million ang bawat isang bagmen? Para itago nyo ang katotohanan, lousy kayo talaga. Right?
So, syempre si Trillanes, todo denial yan. Tandaan ninyo, si Trillanes ay pinangalanan ng mga sundalo na siya ay what? Siya ang middleman, 'di ba? Sa ICC at nakatanggap siya ng pera. Envelope ba yung sa kanya? O maleta? I think envelope lang yung sa kanya. Payat o tinipid ka pa, diba? Kung maimbestigahan talaga to, malalaman kung magkano ang natanggap na Trillanes based dito sa testamento ng ating mga sundalo. And now, ino-offeran talaga nila. Bakit? Ito, may pinakita, di ba? Si Baligod, si Attorney Baligod. Dahil pinagyayabang ng Trillanes na babaliktad nga, may babaliktad na raw, magsasabi daw ng katotohanan. Okay? Ang mga Marines, parang sinasabi niya na yung mga tinestimonya doon sa Senado ay kasinungalingan. Yun yung press release ni Trillanes. Pero mga palangga, dito, alright, oops, okay. Dito, anong sabi niya? DZMM, ang problema, hindi alam ng 18 bagmen na ito ang pinasukan. Akala nila parang social media engagement lang yan. Pinupuri sila, binubola nung mga DDS, pero yung mga yan sa korte, wala ang mga yan. Kahit na ilang engagement ang ibigay sa inyo, dyan ilang papuri ang ibigay sa inyo dyan. Pero sa korte, kayo lang. Sabi ni Trillanes. Sabi pa niya, dito tiwala si Trililing na may isa sa 18 na dating bodyguard ni dating Zaldico na babaliktad o aaming gawa-gawa lamang ng mga akusasyon kaugnay ng sinasabing mali-malitang perang may kinalaman sa anomalya sa flood control. So kaya pala, okay? Kaya pala mga kababayan, kasi ito yung message. Alright? Tinakpan lang. Kasi nga, may isa ng, ayan o, magkaroon rin ako, pinag-usapan lang siguro ng pera. Pero ang maganda nito na ma-atras ang mga kaso mo. Ito text ng kapwa sundalo sa kanyang, kanyang kabaro. Tayo mong kamay ng kapwa sundalo, kawawa naman sa trabaho. Masarap regaluhan ng Vaseline. Right. Sabi niya, pero ang maganda, pag ma-okay ka, ganito, magkaroon ka ng 5M. I-atras ang kaso, then mawala ka na sa media. Parang si Gutesa, nawala na. O, di ba? Kasi nabayaran yon, napatahimik, kawawa, well, I don't know, marupok. O baka tinakot sila, under duress. So, what can you do? 5M ka na, Bok like si brother. Meron ako 5M. Tulungan tayo, Bok. Magkaroon ka at magkaroon din ako. At ang importante, sa lahat, mawala ang kaso mo. Then mananahimik na lang, Bok. See that? Sundalo kayo, wag kayong ganyan. Grabe naman, pakaduwag yun naman. Si Marlica napapaos na sa kalaban sa mga bangag. Kung kakasaka, unahan na natin. Pag sure ka na, tsaka ko na lang ilatag sa kanila. Sure muna natin na makuha natin ang pera, Bok, sa atin, Bok. Pag tumalon ka, manahimik na walang parang bula. Wow! So yan ang pinost ni Attorney Baligod coming from isa sa mga abogado, mga kababayan, isa sa mga isa sa mga sundalo. Alright? Kaya si Trillanes nagyayabang ngayon na mayroong babaliktad. So which is meron. Ano sabi ni Baligod? Isang active PNP personnel, PSMS Blanc, dating kasama sa security detail ni Zaldico, at isang basurero din noon ay active ngayon na mag-recruit ng babaliktad sa Brave 22, offering 5M each. Ayaw i-text ang offer kasi nabisto na yung isang kasamahan niya. Kaya tawag-tawag na lang, pero narinig ko, Retired General RM. Who's RM? Wala bang clue? Anyway, mga kababayan, so, alright. So, ganito talaga yung mangyayari. Bakit sila o-offeran? At yung sinasabi ni Trillanes, ni Trililing kanina, nagawa-gawa lang na, yun nga, yung tungkol sa Brave Marines, nababaliktad. Sa tingin nyo ba, mga kababayan, mayroon bang kayo na pupunta kayo sa Senado, mag-iimbento kayo ng kwento, which is hindi, by listening to them, hindi naman siya invento, hindi siya nagkabuhol-buhol, nagko-corroborate ang mga testamento nila pareho. So,
meron bang gumawa ka lang ng kwento tapos very spontaneous ka? Di ba? Spontaneous at saka walang kaba, walang script katulad nung ginagamit nilang si Madriaga. Di ba? So ngayon, ano sabi ni Bobby yung pagkain? O si Cathy kausap ko kanina. Ano na ba siya? Okay. Ano ba? Tingnan natin nga. Nag-vlog na ba si Palangga? Ang mga nakinabang sa Maleta nasa White Ribbon Rally, iba din ang kakapal ng muka. Okay, yan ang sabi ni Cathy. May post ba siya na tungkol sa pagkain? Ando na ba sila? That's good. So, hayaan nyo na merong mga ano doon, mga puti, alam mo, yung mga nagrarally doon, ilan lang. Yung mga naghahawak ng karato lang ganyan, ilan lang yan. Pero yung mga nakaputi, na mga alam nyo naman, na mahirap, hindi naman yun makadilawan. Binayaran lang yan sila, nagugutom eh. 'Di ba? Pero papasaan ba't? Pag yan, pumunta kayong lahat, kahit nakaputi yan sila, sasama yan sa inyo, believe me, taga nyo sa bato. Maniwala kayo kasi meron akong powers. Manghuhula na ako ngayon eh. Yeah, I'm serious. Nagbibiro. Di ba? Gutom sila eh. Walang makain. Nakita ko nga, meron nag-trending na naman. Yung isang lalaki, namamalimos sa jeep. Mukhang addictus talaga. Parang guru-guru. Guru-guru yung itsura niya. Tapos, inaaway niya yung mga pasahero. Pag hindi siya binigyan, ganyan-ganyan. Tapos, hindi siya, mamatay na kayong lahat. Kinakabahan nga ako eh. Merong alin na sumasagot-sagot sa kanya. Kinakabahan ako, baka kuha na naman ng ice pick, manaksak or what. Kayo, kung nasa jeep kayo, okay, katulad nung nag-trending pinagsisipa yung jeep din. Nakita ko yung mga malalaking katawan doon. Pinakita na natin yun, malalaking katawan ng mga babae. Well, kasi takot sila, hindi naman tayo lahat personal. Nag-iyak lang kayo. Ganyan. Huwag kayong duwag. Pag nakikita nyo na, alam nyo, ang dami, magmadami kayo, hawakan nyo na yung kamay nun eh. The problem lang, which is naintindihan ko marami yan sila, baka kuyugin kayo. Dito ngayon papasok, nasaan ang mga pulis? Nasaan? Alam nyo ba ako? Nung ako nag-aaral, even hindi ako nag-aaral, lagi ako may 29. Sino sa inyo yan na may ganyan? Lagi ako may kutsilyo, kababae kong tao. Ang galing ko dati eh. 29 ganyan, kulay tanso na 29. Lahat ganyan. Kahit nakapang-opisina ako, lagi ako may ganun. Lagi ako may panaksak. Tangina nasa mundo ka ng nasa bansa ka ng, kumbaga nasa bansa ka ng mga notorious, katulad ng mga bangag. Laban ka na, patay o ba? Hindi ako nagbibiro. Yes. Hindi ako nagbibiro, hindi nyo alam, hindi alam nyo yun. Kahit pumapasok ako, ginagamit ko lang yun kapag kailangan. Pero naman ako nakapatay ng tao. Hindi nga ako nakasakit ng tao. Hindi ko nga ginamit yung kutsilyo ko nung 29 ko, nung nakipag-away ako sa FX. Remember that? I told you about it. Gagamitin mo lang yun talagang pagdepensa kapag aakmain ka na. Gaganon mo kagad yun. Yeah. Hindi naman nahuhuli. Nung college ako, mahina yung mga gwardiya doon sa school namin. Yeah, nakakapasok nga ako na hindi naka-uniforme. Madalas, matigas kasi ulo ko noon. No, nag-work kasi ako. So, natamad na ako mag-uniform minsan. So, nakakapasok ako. Kahit naka-civilian at may dala akong kutsilyo. Hindi ako nagbibiro. Sa mundo ng mga demonyo, dapat mas demonyo ka. Naniniwala ba kayo? Ibig sabihin, demonyo ka when you fight. Hindi ka demonyo from here. Diba? Demonyo ka when you fight. Parang kang si Hulk Hogan, diba? I know, bawal lang ngayon ng Forma Maraga kasi nga sa mga patay, mga gurgura noong unang panahon, diba? Kaya dapat, nag-aral din ako noon ng mga Aikido. Hindi, joke lang. Hindi, nag-aaralan lang. Yung mga isang session, 2 session, napagod ka na. Alam mo yon, sino nag-Aikido dyan? No, hindi ako marunong yan. Pa-cute-cute lang tayo. Alright. Pero sa panahon ngayon, huwag niyo na pabitbitin yung mga anak nyo. Kasi,
Unless na they're responsible, pero bawal na kasi ngayon yan eh. Bawal na yun. Ako, ginagamit ko lang talaga yun sa mga demonyo sa jeep. Kasi lalo na pag maalindog kayo, mga putang ina, nagchachancing sa mga sasakyan. Na ganun ko, kuya, punyeta. Di ba sa jeep? Putang ina, kunyari ka ganun-ganun. Kuya, yung ano mo, mga ganyan. Tapos, alam mo, hindi ko ito makalimutan. Siguro 2 beses, may mga nakita ako nagluulo sa harap mo. Di ba? Recently, nag-trending yan. May mga siraulo talaga. May mga nagluluulo sa harap mo, yung mga ganyan. I think that, yeah, mga 4th year college na yata ako no, nagluulo ang alpot. Di ba? Sarap utda ng mga joto, mga siraulo, dapat talaga kinukulong niya mga yan eh. Sino ba naman matino na lalaki, di ba? Magluulo ka sa loob ng jeep. Pwede ka magluulo bago ka sumakay ng jeep. Anyway, mga kababayan, oo nga buhay Maynila. So, my God. Pero I think ito na yon. Sana tuloy-tuloy na to. Kasi mukhang natatakot si Banga. Hindi ba dapat napapansin nyo na, di ba? May mga clue na, malay mo. Malay nyo. Malay natin. Malaysia, di ba? Who knows? Ano daw? Sabi ni Lito, nagkalat, nakakatakot na talaga yung sumakay ng jeep. Oo. Alam mo, kwento ko lang, ma-segue lang natin ang mga kwento natin. Putangin ang buhay natin dyan sa Pilipinas. Sabi ng anak ko kanina, Mama, sabi niya, galing ng party. Sabi niya, na-meet daw niya yung mga kaibigan ng mga Filipino, classmate, Pinag-usapan na yung nangyayari sa Pilipinas. Sabi niya, yung mga classmate ko Filipino. Pinag-usapan yung mga nasa jeep, yung mga nagba-viral, yung kaguluhan, yung mga anong viral, nakatakot sa Pilipinas. Kaya sabi ko, wag ka na magbakasyon. Tapos sabi ng anak ko, ang panganay, sabi niya, pero nung bata kami, hindi naman kami hindi namin na-experience. Siyempre, ginapang kita anak sa hirap, punyeta. Sabi ko, kahit wala tayong sasakyan, nagta-taxi kayo, di ba? Ganyan-ganyan. In fairness, hindi yung mga anak ko, hindi to sila nakaranas ng mag-isa sila sa jeep eh. Hindi talaga. Kasi ba, never sila nag-jeep na mag-isa. Kasi nga, bata pa sila nung iniwan ko, din naka-school bus and everything. And sabi ko, syempre yung nanay mo, di ba? Tapos sabi niya, pero mama, nung wala ka na, sumabit kami sa tricycle. Di ba? Sumabit daw sila, tuwang-tuwa sila sa tricycle, mga buwisit kayo. Sabi ko na, buti hindi ka na bundol. Hindi pinagalitan ko. Kahit 15 years ago na yun, di ba? 15, 20 years ago. Yeah, maybe mga 18 years ago. So anyway, paano yung mga yung nag-jeep like ako? Like ako tayo. Di ba? Nag-jeep, nagta-tricycle, naglalakad ngayon, walang pamasahe, lalakad na nga lang ako. Dati wala akong pamasahe, nilalakad ko lang yung school eh. Kaya payat ako nun eh. Minsan nakakatulong din ng kahirapan, pumapayat ka, sa totoo lang. Okay lang din maglakad, pero nakakatakot talaga yung Pilipinas ngayon. Sabi ni John Vic Supot, 50% down na raw ang crime. Wala nang takot. Nanlilisik na mga mata, parang si Lisa Tanas. Yung mga nasa kalye. Wala silang pakialam kasi sila yung kartel. Kasi sila yung sindikato. Diba? Ang narinig doon yung mga, mga bulol-bulol niya. Diba? Pero nung panahon ni PRRD, ang nung naririnig natin kay PRRD, mga sumasabog na, mga ganilaputik na mura. Diba? Tuwang-tuwa tayo. Bakit? Hindi dahil sa mura niya, kundi dahil yung mga tao natatakot. Ngayon, tignan ninyo, kasi nagre-reflect yan sa leader. Diba? Nakikita nila addictos. Yung mga addictos na yan, do you think tanga yung mga yan? May utak pa rin yung mga yan. Nakikita nila yung presidente namin, ngiwi na, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Diba? Hindi na kami papansinin nito. Right? Hindi, pero nung unang panahon, meron naman, hindi naman, in fairness, kahit nung unang panahon natin, nung 1994 nga, di ba, uso yung mga Myrna Jones na rape na ganyan. Remember that, 1994, kinuwento ko na sa inyo, muntik na ako ma-rape nun. Ang alindog ko kasi masyado, pero sindikato talaga yung gustong kumuha sa akin ng time na yon. But excuse me, ngayon, mga palangga, kawawa yung mga anak nyo, samahan nyo yung mga anak ninyo. Ang advice ko sa inyo is ganito. Alright?
kapag senaryo sa jeep. Kung maiiwasan nyo, iiwasan nyo. Kasi minsan kuyog talaga yung mga yan. Marami yan, nakita nyo, di ba? Mga bata and everything. Kasi iba yung ibang mga kasama mo sa jeep, minsan duwag eh. Pero ako, palaban kasi ako, parang do or die, patay kung patay. I remember, yung kapatid ko, sa Blooming Treat, nakasakay siya. Oh my God, may istorya ako sa inyo. I think naikwento ko na to. Kapatid ko, like, I think, ano na kami nito? College days. Okay? College days. Sa Blooming Treat naman, na-miss ko yung mga basura dyan sa Blooming Treat. May basura pa rin ba? Nakasakay sa jeep. The same thing. The same thing, ganyan yung eksena na inano siya, kasi lalaki yun eh. Parang kinarsunada, ganyan, ganon. I don't know. Naalala ko, yung typical na nagugulo yung mga tambay dun sa Blooming Treat. So, alam mo ba nangyari? Nakipaglaban yung kapatid ko. Oh my God, I remember that. Nakipagsuntukan, suntukan talaga. Pareho kaming, halos magkaedad lang kami. So, hanggang sa, nadala sila sa presinto eh. Nadala sila for like few hours. Nadala sila sa presinto. Few hours. Tapos nakita ko talaga yung, bata pa ako noon, naalala ko yung lalaki. Diyos ko, bigla ko naalala. Kalimutan ko na saang presinto yon. Na-detain sila ng few hours. Ngayon sabi ko gano'n, sabi ko sa police, kalimutan ko na, basta kinausap ko na yung kapatid ko, dada. So long story short, kinausap ko pa yung lalaki kasi naawa din ako, bata pa din kasi. Bigatilyo. Sabi ko, ba't mo ginagawa yan? Ganyan siya, feeling abogado ko nun, di ba? Bakit mo inano yung kapatid ko? Anong ginawa sa'yo? Pasahero lang siya. Ganyan. Binigyan ko pa siya ng advice. Bait ko nun, sabi ko na gano'n. Magbagong buhay ka. Bumalik ka sa pag-aaral. Huwag ka magpariwara, ganyan. Feeler. I swear to God. Tapos yung kapatid ko, alam mo yung mga polis, alam mo, ito, seryoso. Nakwento ko na yata, nakwento ko na sa dami ng kwento ko. Hiningian kami that time, 2,000. Wala namang kaso yung kapatid ko. Nagsapakan na yung dalawang binatilyo dahil abnormal yung sunog baga na yun. Diba? Nagsapakan sila. So anyway, hiningian kami ng 2,000. Siyempre, ginamit ko yung charm ko. Long hair ako noon, naka-Hanes, tapos naka-Levi's. Shit, ang yaman. Burgis ang forma, di ba? Medyo faded pa. Tapos, naalala ko yung shoes ko, Rusty Lopez na brown. Ba't ko naalala yun? Siyempre, sabi ko, sir, wala kaming pera. Baka pwedeng, tawad na lang, ganyan. Siyempre, alindog ko, payat, like 90 pounds siguro, 95, ganyan. Siyempre, ang alindog ko, siyempre naman ang mga polis sa atin, mga matutulis. Long story short, nirelease yung kapatid ko for 50 pesos. Sabi niya, ma'am, bigyan mo na ng pang-merienda yung mga bata ko. O sige, 50 lang, wala akong pera eh. Wala kang pera eh. Pero during that time, pera siguro ako, baka 500 pesos. Di ba? So, yes, right? Yun mga outfit ko noon. Naka-jeans lang, Hanes, or Giordano, di ba? Then, college yun kasi working student na ako noon, may pambili na tayo. Yung Rusty Lopez na brown na may sintas. O, di ba? Sino nakaalala noon? Classic talaga. Hanapin ko yung mga pictures ko. Hanapin ko yung pictures ko na sobrang haba ng buko hanggang dito. Tapos yung alindog ko na mamayagpag. Yan, naka-jeans. Yun lang talaga ang forma ko dati. Jeans and white shirt. That's it. So anyway, mga kababayan, sana habang nagbablog tayo, patay na si Bangag. Di ba? Sana wala na sila. So ngayon yan, 7-point-something trillion ang budget na pinapropose ni Bangag. Right? Nanakawin na naman yan. Kaya dapat bago pa ni Bangag manakaw ng mga kasabwat niya for 2027 budget, mga palangga, mawala na sila. Yeah. Masarap balikan yung nakaraan, Joseph? 93 yan palangga, 501 at Hanes shirt. Yeah. Di ba? Yan yung batch natin. Oh. Ang social natin nun, halos mga classmate ko, pagandahan ng mga, kasi payat tayo ng bata tayo, pero pwede pa naman ako pumayat ulit pag gusto ko. Hindi naluluma ang Hanes at Levi's, tapos yung panty soen, Director, tapos yung panty soen.
O, di ba? Tapos yung bra Triumph. O, or Avon na hulugan. Pero ako gusto ko Triumph na bra kasi maganda yung mga floral drama nila. O, mga ganyan, mga bra ko nun eh. Ba't napunta na naman tayo sa bra? Kayo talaga? Yeah. Oh, sino nakaporma ng Hanes? Hanes lang tayo nun. Ano daw, paano? Merong spy, fake DDS at double agent, alpot plus lugaw na nagre-repost, ano daw? Mo na yan, matatapos din yan mga yan. Alright? Sabi ni Dr. Liachon, yung PDIC money, nawala na rin. Nawala na nga. Gold. Nawala na lahat. Pinapaaral sa mga scholar ni Lisa Tanas. Kaya yung mga pinaaral niya, dapat talaga yung mga ninakaw ng mga putang inang yon, babawiin talaga or dapat bitayin sila pati wari. Imagine nyo kayo, wala kayong makain, ano? Wala man lang kayong masarap na pagkain. Kasi naramdaman ko talaga yung hirap sa Pilipinas. Palangga, na kahit na nag-opisina ka, magbabayad ka sa apartment, magbabayad ka sa outfit mo, makeup mo, pabango mo, and everything. Siyempre, makipagsabayan ka sa mga office mate mo, hindi ka naman pwedeng dugyot. So, you spend money for your, for yourself, din sa mga anak mo, ganyan. Kawawang Pilipinas. Hush puppies at Adidas pants. Wow. Ano mga forma nyo dati? Sige nga. Fruit of the Loom. Oo. Pero ako, hindi talaga ako. Fruit of the Loom maganda din. Naka-shades ng Wayfair. RB, mayaman ka na niyan, palangga. Ako dati, eto hindi ko makalimutan to. Kwento ko na ito sa inyo eh. Ang shades ko, mayaman ang dating Ray-Ban, junior size. Hindi ko siya makalimutan, binili ko sa SM, 990 pesos nung unang panahon. Ganda-ganda, syempre ang liit ng mukha ko noon. 990 pesos, tapos yung lola ko, bigla ko naalala si lola. Sumakay kami ni lola sa bus from bahay. Diba? Nagsakay kami sa bus, pupunta kami ng SSS, dyan sa EDSA. Saan nga ba bababa pag pumunta ka sa SS? West Avenue. So anyway, punta kami sa SSS office. Kasi dahil sa pension niya, oh my God, this was like 30, no, maybe 34 years ago, itong kwentong to. Ray-Ban ang kwento. So syempre, kami ni Lola, inakayan ko si Lola, tigulang na si Lola. Sakay kami pagdating sa Cubao, ini-snatch ang junior size Ray-Ban ko. Hindi ko yan makalimutan. 990 pesos. Gusto ko sanang dunggulin, lalaki, kaso lang kasama ko yung lola ko. O, di ba, may mga reminiscing stories tayo. Pinag-ipunan ko yun palangga. Sobra. Kaya ngayon, ang dami kong shades. Di ba? Kapag ninakaw, pag nawala ang isa, meron na naman. Tingnan mo, ito yung pinagtsatsagaan ko kasi hindi ko na naman makita yung iba kong salamin. Yung iba nabasag. Di ba? Sayang. Sunglass Oakley, si Dubai Banker. Oh, wow. Ray-Ban lang ako na, nag-iisa lang. The rest yung mga mumurahin na. Tommy Hilfiger. Oh, si Kato B. Naalala ko yung mga outfit natin noon. Sabi ni Arlene, plain white shirt ng Hinges. Meron din akong Levi's 501. Tsaka yung jeans na page. Alam niyo yun, sa Isitan Recto. Gusto ko yun. Yung jeans na page ang tatak. P-A-G-E ba? P-A-I-G-E. Yeah? Oh, meron yun dati. Gusto ko rin yun. Ang bonggang-bongga nun pag yun ang suot mo. Ana Marie Escolano. Hara, how are you? So anyway, gusto na ito kunin ni Celso Facundo. Ako rin, Marla, gusto ko na kunin si BBM ni Jesus Christ. No, demonyo kukuha sa kanya palangga. Sabi naman ni Buhay, ni si Jojit, Dreamy Lotion at Bambini. Dreamy Lotion, mabango yun. Tsaka Jergens, di ba? Jergens or Jergens, di ba? Pero yung Dreamy Lotion, pink, purple, Bambini, pero Johnson Baby Cologne. At tsaka, naregaluhan ako nung nagtagusto sa akin ng Escape. Tinipid-tipid ko. Pero binasted ko siya. Matapos siya ako regaluhan. Di ba? Escape. Di ba? Social ka na noon. Kinuwento ko din sa inyo, makulit.
Di ba, inaabangan ako, leche, hinanting pa ako sa bahay. Sabi ko, ba't nandito ka? Hindi ko siya type. Tapos may dalalang regalo. Sabi ko sa kanya, hindi ka type, may boyfriend na ako eh. O, di ba, mga ganon. Those were the days. So, escape. Ang daming memories. Di ba? Johnson, na color, parang pink. Abango niyan. Yun lang tayo nun eh. Mabango na tayo nun, di ba? No, naka-backpack ng Benetton, palong-palo ka na dyan. Well, nagkaroon ako ng Benetton, yes. College days, nagkaroon ako ng Benetton, pero grabe, pahirapan bago ako makakuha. Then, Hello Kitty na bag. Naalala ko yung nadukutan din ako nun. Ano ba yan? Nadukutan din ako dun sa Hello Kitty bag na yun, pero wala naman siya nakuha. Binili ko 750 pesos. Hala, ba't bumabalik yung memory ko nung unang panahon? Naalala ko, 750 pesos. Parang tayo nagla-live selling. Ayan, imagine nyo na, 750 pesos ang bili natin sa Hello Kitty na backpack. O, di ba? Nasa avenida ako, punyeta. Papasok ko sa trabaho, binubuksan yung bag ko. Kaya pala may naririnig ako sa gilid. Ayan na, malapit na. Pagtingin ko, yung mandurukot nasa likod ko, yung pagbukas niya, wala namang pera doon. Noong time na yun, wala pang sweldo. 15-30, di ba ang sweldo? Yung mga sapatos ko, medyas ko, nagkalaglagan. Right? St. Mark? Saan? Ano yung brand sa ano? Pag nakapag-shopping ka sa Shangri-La, dyan sa EDSA, meron dyan ako na binili na t-shirt na sobrang soft, para siyang Lacoste, parang St. Mark. Hindi siya St. Mark, something with M. Marks and Spencer? Is it Marks and Spencer? Sa Shangri-La? 1,000 din yun, unang panahon, kala mo pag-ipunan. Yung Sanrio, hindi masya. Nung high school ako, hindi ako nakabili ng Sanrio, nainggit lang ako sa ano. Yeah, Marks and Spencer. Nainggit lang ako sa mga classmate ko, naka-Sanrio sila. Nasa ko, Mongol lang yung lapis ko. Yeah. Kaya pag pumupunta ako sa meron dito, Japanese store, sa Dyson, di ba? Pagpunta ako sa Dyson, bumibili-bili ako, nung nakaraan lang, galing ako sa Dyson eh. Bumibili ako and swatch. Yung pinakita ko yung picture ko sa inyo kahapon, isang araw, nakaswatch ako. Grabe, mga kaedad ko talaga yung mga palangga ko, kaya magkasundo tayo eh, kasi magkakaedad tayo. Alright? So ngayon mga palangga, balik na tayo sa topic. Ayan naman si J3, Collision, meron din ako niyan. Ang lambot din ng tela niyan. Meron pa niyan? Meron pa yan na ganyang brand. Anyway, yung Swatch, Pop Swatch, Benetton, watches and backpack. Yep, grabe. Pag-usapan na lang natin yung ating mga nakaraan. Masaya pa, no? So, mga palangga, ang inaabangan natin, kung may mangyayari ba, dahil marami ng tao ngayon sa EDSA, kung tuluyan na ba talaga magising ang taong bayan. Kasi sobra na ang ginagawa ng mga hayop na ito, pinaprioritize ang panggigipit, pagkakaso sa mga nagsasalita. Katulad ko, katulad ni Marcoleta, ni Defensor, at marami pang iba. So ngayon, mga palangga, habang kayo naghihirap, si Bangag Jr. ay pupunta ng Canada. Ang kanyang pamilya, sana nga, yung jumugsak ng eroplano para matapos na sila, no? Wishful thinking lang naman. Di ba? Pwede naman yun, Lord. Baka naman. Okay? Sobrang ng paghihirap ng taong bayan. Ngayon, pupunta dyan sa Canada, mga taga Vancouver. By the way, mga taga Vancouver, pumunta kayo dyan. Kailangan nyo magpakitang gilas. Ipahiya nyo ang Pangulo nyong adik, Bangag. Gumawa kayo ng mga banners o, mga sign, okay, na adik ang presidente nyo in English. Bahala na kayo kung anong gusto nyong messaging ang ilalabas ninyo. Ayan, by July 3rd, July 3, nasa Vancouver yung hayop na yan. So, for days siya dyan. So, anong gagawin niya? Maghahakot, okay, maghahakot ng nakaw na pera. Pero ang sabi niya, encourage daw niya ang Canada para mag-invest sa Pilipinas sa AI technology o kung ano pang mga kajotahan. Wala na yan, mga kababayan. Wala na yan kahit ano pang gawin ni Bangag. Ang intention niya ay hindi para magkaroon ng mga foreign investors. Walang gustong mag-invest sa atin.
After all na nakita, sino ang mag-i-invest sa atin na mismo ang presidenteng Bangag ang nagpapadala ng NBI, ng mga pulis sa Senado para manggulo? Sino mag-i-invest sa atin? Maliban sa ang mga delubyo, di ba? Tag-ulan na ngayon, babaha na naman dahil mga flood control, nilunok ni Sandro Marcos, nilunok ni Satanas, nilunok nilang lahat ng mga kongresista. Yes, puro pledges na naman yan. So walang mangyayari, walang mag-i-invest na matino dahil mismo ang US government sinabi na pagtungtong pa lang, di pa nakakasimula ng business, ang dami ng mga extortion na ginagawa sa munisipyo pa lang. Di ba? Wala talagang mag-invest. Kaya yung pagpunta-punta ni Bangag dyan, mga kababayan sa Canada, wala yan. Puro lang yan paepala na para kunyari, may ginagawa ang yawa. Pero wala naman talaga siyang ginagawa. At saka, pledges. Asan yung mga pledges niya? Sige nga. Asan ang mga pledges noong pagpasok pa lang niya? Wala. May in-update ba tayo? Asan yung mga pledges? Wala, mga kababayan. Bumaba ang foreign investors. Bumagsak ang piso. Sino ang mamumuhunan sa atin, mga kababayan? Walang mamumuhunan sa gobyernong Bangag dahil patuloy na niyuyurakan at sinisiper ang ating mga bibig. Pero hindi sila nagwawagi. Katulad na, balikan na naman natin si Inday Sara na gusto nilang tanggalin, mga kababayan, dahil alam nila na hindi sila mananalo kapag mayroong clean and honest election. Di ba? So ngayon, pinipigilan tayo lahat na magsalita, ikukulong tayo, kakasuhan tayo, katulad nga ni Mike, ni Harry Roque, di ba, mga non-bailable cases, yan ang ginagawa nilang mga hayop sila dyan sa impeachment na yan. Pero yung mga sarili nila, ayaw nilang i-impeach. Kaya nga nung panahon ni Cayetano, bilang Senate President, gumawa sila ng paraan. Tapos sasabihin ng loser, ng si Gatchalian, magtrabaho na lang tayo, mag-move on na, magbati-bati na. Tingnan mo yung mga Jutang Ginemes. Nung si Alan, ang Senate President, nag-move on ba sila? Nagtrabaho ba sila? Nanggulo sila. Kaya ikaw, Gatchalian, may kalalagyan ka rin. Yung dalawang traidor, lahat naman kayo traidor, pero yung talagang nag-trending na traidor, yung nag-shine sa pagiging traidor nila, si Escudero at si Joel Villanueva. So yan mga kababayan. So who knows? Baka araw na lang binibilang natin. Pagdasal nyo, Lord. Lord, maawa ka. Magpapalitsyon kami, Lord. Baka nandiyan ka lang. Diba? Baka nandiyan lang si Lord. Nakikinig sa atin. Yeah. Anyway, mga palangga. So, ngayon, si Cayetano, ginulo nila. Tapos ano sabi ni Lacson dyan? Ha? Naghahanda si Cayetano para sa 2028? Nangangampanya daw? Kung di ba naman ulul? Ulit-ulitin natin, ayaw nila ipatawag ang mga sundalo, ayaw ipatawag si Chavez Singson na mayroong mga ebidensya. Ngayon, yung mga nanindigan, katulad kay Cayetano, pinopoliticize nila na nangangampanya. Kung di ba naman sira ulo. Okay? Dahil sa ganitong pangyayari, baka in few days wala na si Bangag. Dahil fed up na yung taong bayan. Kasi nakita ko si Manong Chavez nasa nakita niyo ba yun? Kasama niya yung pumunta sa Mindanao. May picture sila ng mga MILF. Who knows? Ako lang naman, who knows? Who knows? Who knows? Right? Sobrang na ginagawa ni Bangag, silang lahat magnanakaw. Pamilya ni Satanas, pamilya ni Bangag, pamilya ng lahat ng mga inappoint nila. From cabinet, USEC, ASEC, director. Right? Natatakot sila sa sarili ng multo. Yes, correct ka dyan, Derek. Kaya naman, bulto-bulto or 10,000 police officers. Right? Ang kanilang pinadala.
Pero walang pakialam sa mga schools na ngayon nagpapatayan ng mga bata dahil sila ay sabog sa what? Sabog sa kakaletsyhan sa social media. Madali lang yan. Kung gusto talagang yung sinasabing game ba yon? Kung gusto talaga yung game na yan na sinasabi nila through research, let's say for example, napatunayan na may connection yung mga game na yan, kung ako presidente, pasara ko na yan. When you talk about Facebook or whatever, dahil what? Ayaw nilang namumura sila. O di, pasara na nila yung Facebook. Pero hindi nila magawa yon, di ba? Kasi gumagamit din sila. Sabi ni Henry, pag-gawin ni beloved President Duterte, same siguro kay Aquino. I don't think so. Hindi natin hayaan na magiging ganon. May plano na ako. Di ba? Feeling family. May plano na tayo. Sabi ni Jovi, kailan matatapos itong bangag na din? Malay mo, 5 years or 10 days from now. Kaya nga nagdasal na tayo, nagdasal tayo sa Diyos, nangulam tayo, lahat na lang, mag-eksperikitik tayo dito, eksperimento na natin kung anong mga pwede nating gawin para matapos na itong kahangalan ng bangag administration. Dahil sobra na sila mga palangga. 7+ trillion ang proposed budget for 2027 para nanakawin lang nila. Right? Namamayagpag sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang pagbebenta ng favorite ni Bangag, ng singhot. Diba? C as in kokak. Diba? So, wala na pag-asa ang bayan natin dahil kartel na nga ang inyong bansa. Kartel na ang mga namumuno sa inyo. Tignan mo si Udo Teodoro. Nakita niyo si Udo Teodoro. Yun ang Udo sa Bicol. So nakakaalam ng Udo, isulat nyo dyan. Instead of Gibo, si Udo Teodoro na dating, we don't know kung multi-citizen pa ba siya or na sinasabi niya na nirenounce siya before siya tumakbo or kinip niya yung multi-citizenship niya. Di ba? Katulad ng yung in-appoint ni Bangag na asawa ni Gonzaga. Di ba? Yeah, alam niyo yung Udo. Yan, tawag niyo kay Gibo. Hindi siya Gibo, siya ay si Udo. Di ba? Teodoro, aka Udo. Kala niyo wala akong alam na Bicol salita. May kaibigan ako dating Bicolana. Yeah. Si Udo, yan, ngayon, gusto niya pala makipagbakbakan dyan sa China. Hindi niyo pa simulan para matapos na. Para sakupin na kayo ng China. Ay, nako. So anyway, mga kababayan, yan ang inyong hinaharap na everyday na life. Kaluluoy kayo. Ito, tiyan natin balita. Dating konsihal sa Bataan, itinumba. Patay. Yan ang mga headline. Tapos dadaanin kayo ni Bangag sa mga dramatization, nalulungkot siya sa nangyari sa mga bata, ng mga estudyante, sa Tacloban, ganyan-ganyan, chuchu-chuchu. Tapos ngayon, nagpapasalamat siya, sabi niya dito sa balita, Bangag sa Presidential Security Group or Security Command. Job well done sa pagprotekta sa first family katatagan ng Pilipinas. Nagpasalamat ang gago. Kahit daw natutulog sila, ganyan-ganyan. Who knows? Baka magkaroon may saltik dyan ng isang PSG dyan. Or PSC. Diba? Wag ka ba? Kasi siguro Bangag. Dahil nakikita nila yung pag-a-addict mo. Nakikita nila yung paghahakot mo ng maleta unless na bigyan ng maleta yung mga yan. Right? From now on, ang itatawag natin kay Gibo, Udo. Okay, si Udo Teodoro. Dapat hindi ako masyado nag-exert ng effort kasi nauubo ako. Dapat mahinin lang tayo mga girls. Alright? So, tignan pa natin yung mga eksena ng mga hinayupak dito. Alright. Kawawa naman yung mga estudyante, oh. Critical pala sa Tacloban yung isang estudyante. Isa sa estudyante yung critical sa Tacloban. Na out of danger na. Good to know. Ayan.
Si Inday Sara ay poging-pogi, di ba? Oh. VP Sara, iginiit na walang visa ang impeachment proceedings. Ayun ang sabi ni Inday Sara. Okay. Iginiit ni VP na walang visa ang impeachment proceeding laban sa kanya matapos sumagot sa articles of impeachment. Actually, hindi ko pa nabasa yung lahat ng buong articles of impeachment. So, ayan, speaking of sina-silence tayo, ito yung mga nangyari sa kaibigan natin. Doktora Lorraine Badoy, sinuspindi siya, for 6 months sa pagiging doktor niya dahil daw sa red tagging issue na yan. Alright? Na nagre-red tag siya sa mga NPA, mga kaliwang grupo. Ayan, yun na, wala namang effect yan. Bakit walang effect? Yung na yan, personally, bakit walang effect kay Doc Lorraine? Doc Lorraine, stay strong. Alam kong andiyan ka lang. Who knows, baka malapit na tayo magkita. Okay? Wala naman siya sa Pilipinas eh. Di ba? Wala sa Pilipinas. She's somewhere down the road. So, tsaka hindi naman siya nagpa-practice ngayon. 6 months is just what? Napakabilis lang yan. Hindi na siya nagpa-practice sa doctor. But, nakita nyo, mga kababayan, lahat ay kinukunibes. Diba? Lahat nakikipagsabwatan sa bangag administration. Pati ang mga government institution. Nakikipagsabwatan, pinupush ng bangag administration dahil maingay, si Lorraine katulad ko, maingay, matapang na lumalaban. Ito ang kapalit ng pakikipaglaban namin. Kaya, Lord, iguzom. Bangag. Satanas. Todas. Ayan, malapit na yan. Yan mo, sabayan nyo. Yung dasal natin, yung natin, kulam natin. Malapit na yan. Who knows? Tapos yan, sabi ko sa inyo, ay, dadaanin kayo sa mga kaputahan. Ipapakita ko sa inyo yung picture para matakot kayo. Para matakot kayo, lagot kayo. Teka lang. Para matakot kayo. Etong sa inyo. Oh, ayan na. Si Lotus Feet. Oh, yung sinasabi ni Lotus Feet. Here we go. Oh, ayan na si Pakla. Oh, ayan ang alpot. Oh, nagbiga-biga. Bigay-bigay ng bigas. Hanggang ngayon na lang. Kaya mo araw-araw yung ginagawa pa. Optics. Kawawa talaga tayo. Kawawa talaga kayo. Nakaapoy na ko. Palangga. Pero kailangan nating labanan. Diba? Ayan pabigas-bigas. Ano may tsura ni Joy Belmonte? Kamukha na kayo ni Lisa Joy, Para ka na si Chaka. Remember si Joy? Naging controversial. Nilagay sa basura ang mga pagkain. Grabing tawa. Parang tawa ng maleta gang, O, tayo mo si Lisa Tanas. Ang pangit talaga ni bakla. Ni Satanas. Alam mo, ganito kasi nagre-reflect. Tayo mo yung liig niya. Ilang layer? 1, 2. Parang layer ng baboy. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Kurok, 6. Kinarman si Marley Kainubon. Nakita nyo? Jabba the Hutt. Nakita nyo, mga palangga? Kawawa kayo. 7 trillion na nakawin na naman nila. At transfer nila. So, pagdasal na lang natin kay Bathala. Bathala. Kunin nyo na. Lipulin nyo na mga bangag. Sana soon na. Yeah, may pabigas sila na binibigay. Okay, may question ba kayo bago tayo umalis? Kato B, mukha nga silang chararat. Si bakla, mukhang chararat. Well, ang alam ko, pupunta pa si Satanas sa Europe, tsaka si Bangag. After nilang mag-Canada. Huwag kayo mag-alala, Bangag. May nakaanda na rally sa inyo. May nakaanda na rally sa inyo. Huwag kayo mag-alala para murahin kayo ng mga Pilipino. Yan ang katotohanan. Rinig nyo ba yung yung sound effects natin? Nag-mute tayo. Okay. Sabi ni Palangga, bakit Yuki ang last name ni Marizel? Japanese may asawa niya? Mukhang Japanese yung asawa niya. Baka may dugong Japanese. Hindi ko alam, Palangga. Hindi ko pa siya na-research ng bonggang-bongga. Pero grabe,
yung Pinay nurse, no? Grabe, in-enjoy niya yung taxpayers' money. Tapos ngayon, ulitin natin, huwag kayong maghangad ng mga bagay na illegal. Okay? Masarap talaga mabuhay ng wala ka ninanakaw sa kaba ng bayan. Wherever you are, guys. Lalo na, alam mo, in the past, like, I think last year, may Pilipino rin na na-indict. I don't know kung nakulong na yata sila. Tungkol naman sa parang book scam, something like that. Yung libro na $4 million din yata yun, na nakaloko sila ng mga oldies. Anyway, ang lalakas ng loob ng mga magnanakaw na ito. Ang lalakas nga ng mga assassins ni Lisa Tanas, ni Bangag na pinadala dito eh. Eh may assassin din ako. Yung anino ko. Nabubuhay yun. Nabubuhay yung mga anino ko. Hi, Lito. Albotra. I know, nag-lemon na ako, tsaka honey. Ginger. Kaya lang, syempre, alam niyo na si Palangga. Minsan may katigasan din ang ulo. Kung ano kinakain. Anyway, Palangga, I have to rest. Tomorrow, maybe, pag naayos ko yung aking outdoor kitchen, not really kitchen, baka mag-cooking show tayo kasi may nag-request yung aking angel dyan. Shout out kay Rayster. Namimiss daw niya yung cooking show ko. Oh, anyway, anbakan mo na lang at mag-cooking show tayo. Kasi wala tayong lulutuin, walang laman yung rep. Baka maglaga na lang tayo ng mais. Yun yung cooking show natin. Alright, I'll see you again later. Napagod na ako, no? Wala na yung energy ko eh. Anyway, I'll see you guys. I love you all. Sana pagising ko, ang dami ng tao. Tapos, bumaba,